Ako'y isang biyahero na simple lang ang gusto. Masilayan ang isang paraiso at matuklasan ang yaman nitong tinatago. Habang ninanamnam ang sariwang mga lamang dagat. Sarap. Masarap. At lumarga ng may kasama para mas masaya. Oh my God. Remember, wala pang ni isang out of 100 people na pumalpak dito, ma'am. Narinig nyo yun? Kailangan daw matuto tayong mag-let go. Kasi pag hindi tayo nag-let go, masasaktan lang tayo. Oh, dapat po sabay-sabay kayo, let Yes, go. ma'am. Dayo tayo sa grupo ng mga isla sa hilagang parte ng Iloilo. Welcome to Concepcion, Iloilo, Bijeros! Gustong mag-move on? Isigaw mo lang dito. Gustong mapag-isa? Support kami sa'yo. Kasi dito sa islang ito, we listen and we don't judge. Ang uso. Paano ba naman? Puno at buhangin lang ang makarinig ng rants nyo. Ito ang Agho Island. Nakabibingiman ng katahimikan dahil walang tao dito. Nagsusumigaw naman sa gandaang isla. Pwede, di ba? Sa isa sa mga isla ng Concepcion, Iloilo, may ibinibida raw ang mga kababaihan. Well, sarap na ito Ito ang ipinagmamalaki nilang seaweed crackers ng Sitio Look Small Fisher Folk Association. Grupo sila ng mga kababaihang mangingisda sa isla ng Igbon. Ang main ingredient, syempre, fresh seaweed o guso na hinahango pa nila galing sa dagat. Ibinibilad nila ang mga guso ng ilang oras. Pagka dry na, hugasan natin ng 7 bisis na makuha yung mga dagat niya at saka yung ibang dumi. At saka ibabad natin ng 24 hours para malambot bago siya iluluto. Matapos ilaga ng ilang oras, pwede na itong durugin at gawing puree. Tulong-tulong ang mga kababaihan ng samahan sa paggawa ng seaweed crackers. Nakakalaki pala ito ng muscles. Ang paggawa ng seaweed crackers, sideline ng mga miyembro. Yung iba, naghahanap buhay din sila. Pumunta sila sa ibang lugar kasi yung kita namin dito, hindi pa makasupport sa pamilya. Yung iba, naghahanap pa rin ng extra kasi hindi pa sapat yung kita namin dito. This is it! Pwede na itong iprito para maging malutong na seaweed crackers. Ito na po yung seaweed crackers namin. Kaunta. May iba't ibang flavors pa yan, ha? May cheese, sour cream, at ang bestseller na barbecue. Malaki naman ang tulong, ma'am. Kahit sa isang buwan, may mga trade fair ba, pinapadala kami kasi sinusuportahan din kami ng BFAR. Actually, itong seaweeds, ang seedlings, galing itong BFAR. At saka yung mga kagamitan namin, itong mga twine. Seaweed cracker. Para sa malunggay pandesal. Kailangan mo ng microscope para makita mo yung malunggay. Uy, sarap na ito, Di ko alam po nagagaling yung alat sa seaweed. Kung nagagaling yung alat. Asa mismo. Asip. Kaya masarap siya. Crunchy and tasty. But salty. Good alternative sa mga chichirya. Sa Concepcion, Iloilo, bawal daw ang plastic. Hoy, ilag! Joke lang, Bijeros. Pero literal, bawal ang plastic. Isa kasi ito sa mga paraan nila para sa waste reduction management ng kanilang lugar. At ang kanilang solusyon, paggamit ng pandan na hindi lang nakatutulong sa pagkontrol ng polusyon, kundi pati na rin sa isang asosasyon. Ang Plandico Pandan Weavers. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga babaeng senior citizens na. Sila raw kasi ang nagpapatuloy ng nakagisnan nilang tradisyon at kultura. Siyempre, hindi pwedeng hindi ako makigulo kina nanay. Magandang hapon po. Pwede po ba akong makigulo sa inyo? Opo, sir.
Ang ganda naman po ng view nyo dito. Ito na siguro yung pinakamagandang view sa during paghahabi, no? Ngayon, ginagawa nyo Naghilod na, half-yod. half-yod sa Ilonggo. Pina-flatten? Oo, na-flat. So isa pong ganito, isa pong piraso, dalawang beses lang. Oo. Tapos nun, iba na po yung Oo. ipa-flatten nyo. Oo. Sunod na mo na i-flatten ito, i-ano namin. Ililas. Dahil may blades na dyan, no? Oo, na. Diyan nun kayo nag-ayos ng kilay. Ay, hindi. Para magpantay, magpariyo silang Yung size. yung size. Okay. Pwede ko po bang subukan? Mag-half-yod? Mag-half-yod. Okay. Ganyan, sir. Wow. Galing mo pala, sir. Pwede. At nabola pa nga ni nanay. Gaganahan ako lalo niyan eh. Alam mo, sabi nga nila eh. Ano po ba yung paghawak ko dito, Nay? Ganito. Hawak. Amo na. Kailangan. Gets. Mali. As usual, mukhang simple lang pala, pero hindi siya ganun kadali. Ganyan. Sa babaw. Nakakabla. Yan. Ganyan. Kailangan pala nakapikit. Ayun, parang kailangan kong maramdam. Ayun. Okay. Pasa na po ba yan, ma'am? Pasa na. Papunta na tayo sa exciting part. Exciting nga ba o dapat ako kabahan? Pagitna mo. Hindi. Yung ganito, sir. Oo. Ara saan? Yan. Ayan. So, yan po. Okay lang po. Parang hindi. Baka maano ka, sir, ng blade. Control mo siya. I-control ang blade. Ang kamay mo yung kontrolin mo, hindi ang blade. Hindi blade. Ang kamay mo kontrolin mo. Ang blade. Diretso na. Sugatan ka. Ganon, ganyan. Wow, ang galing na si sir. Marunong na si sir pala, oh. Mukhang relax nga ako dito. Kundi, hanip. So okay lang yan kahit hindi pantay-pantay po? Dapat pantay, sir. Sorry naman, Nay. Mukhang okay naman po ang kinalabasan, ha? Okay lang kayo, sir. Hindi na hindi na ma-reject na ni siya. Oh, reject na. Ito na ang ano. Oh, Yan na lang po pwede. Isa naman. Ang kanilang tiyaga at pagka-malikain. Nagbubunga ng iba't ibang magagandang produkto. Tulad ng bayong at bag, kahita o pitaka, aritos o hikaw, at marami pang iba. Nabuo raw ang Plandico Pandan Weavers matapos tumama ang bagyong Yolanda sa kanilang lugar. Ito raw ang nagsalba sa kanilang kabuhayan ng masalanta ng kalamidad. Quality standard ang mga paggawa ng bag. Dapat pari-pariho yung strip ng pandan. Sabi nila, pandan lang, pandan. Hindi. Dapat yung ginagawa mo, standardized. Dahil proud sila sa kanilang mga produkto, pues, i-model nyo yan, mga nanay. Para malaman kung gaano nga katibay ang kanilang produkto, testingin na yan. Gamitin natin sa pamamalengke. Kilala rin ang Concepcion Iloilo bilang bagsakan ng iba't ibang uri ng lamang dagat. Dito 20 lang! Dito 20! Araw-araw, banye-banyerang isda ang ibinibenta rito depende sa huli. Javier, good morning. Dito tayo ngayon sa Concepcion Fish Port. At mamamalengke tayo ng mga isda na hitik dito sa Concepcion. Siyempre dahil magsha-shopping tayo, dinala ko yung ginawa sa atin ng mga pandan weavers kahapon. Mukhang it will be very useful. Ang mga kasama kong mamamalengke
ang presidente ng Concepcion Fish Broker Association na si Rosemary Gordon. Dito sir tayo sir. Sige po. Ito yung Ito, ano po ito? tanigi. Tanigi! Oo, ito yung tanigi. Maliit na tanigi. Wow! Pila isa ka kilo? 360. 60. Oh, ayaw mo ta? Ito yung pusit. Pila isa ka kilo? 350. 350 sir, isa ka kilo. Ano sabi ni Kuya? 250. Ganyan si Kuya. 250, oo. Pwede isa ka bilog lang hamon. Isa lang talaga. Ito ngayon sir, marami sa Concepcion kasi open season. Open season? Oh, yes. Gano'ng kahaba po yung open season at kailan po nagsisimula? From March 15 to November 15. Medyo mahaba-haba din yun. Yeah, oh. Okay. Pag open season, ito madami ho. At syempre, ang kanilang specialty, ang ballpen squid. Ito mas maliit. Oh, maliliit. Kuha ito ng season ngayon ng kaya ito maliliit nating Fisher Fox. Ano yan po? May ibang lasa po ba yung malaki sa maliit? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Oo, kaso yung pag pinadobo mo siya, mas masarap. Yung maliit. Yung maliit. Magkano po kada kilo dito? 230. 230. Isang kilo. Sa katabing mga tindahan ng Fishport, maladampa style ang atake nila. So nakapalengke na tayo. Gagawin natin, uwi? Hindi pa. Dito sa tapat ng Concepcion Fishport, may dampahan. So pwede tayo magpaluto. Tara. Nay, magandang umaga po. Pwede mo pa magpasugba? Okay, pwede. Pwede po? Yeah, talagang pwede. Pwede. Yeah. Ito po yung namalengke ko. Okay. Alright. Igawin natin to. Pwede po ba? Okay. Alright. Pwede. Magkano po ba yung pagganyan? Yung charge, Opo. yung namin, per menu is 150 ang charge. 150 ang Yeah. charge. Okay. Pag sinabi niyo pong per menu, Per menu, per 1 kilo. per 1 kilo. Yeah, if more than 1 kilo, we must add another additional charge. 150. Yeah. Okay po. Bilang master taga-ihaw ako, makikiihaw na rin ako. Kailangan kasi hindi masyado malakas yung apoy Opo. para hindi masunog. My favorite part is here by the head. You know. Uhuy. The best. Siya, oh. Yum. Fresh na fresh, Nay. Yeah, sure. Wow. Basta produkto ng Concepcion, talaga. Fresh. Yeah, talagang fresh. Galing. Since coastal municipality kami, so given na seafood yung aming ino-offer, yung kinaibahan naman po is freshly catch yung mai-offer namin sa mga tourist. From dagat, diretso na siya luto. Kung nasa Iloilo, may panghimagas na siguradong matitikman din kapag nasa palengke. Ang ibos at sumanlatik. Mahigit 4 na dekada na itong ginagawa ni Nanay Marjing. Ilagay ko yung tuyo na. Binubuhos ko ng tubig sa malagkit para magtuyo. At saka hahaluan ng asin. Magkakayod ako ng niyog. Matapos kayo rin, bubuhusan ng tubig ang nakayod na niyog. Ihahalo sa malagkit na bigas at saka pipiga-pigain. Ang talbos ng niyog ang magiging hulmahan. Sige to, isa lang muna ang kaldero. Matapos balutin, saka naman ito isasaing hanggang sa maluto. Ganito rin ang proseso sa paggawa ng sumanglatik. Ang kaiban lang, iba ang hugis nito at merong kasamang bukayo. Uy, thank you, Santa Claus. Ibos at sumanlatik. Makalat. Tamis. Panalo. Pakwento ko ilagay sa wallet, ah. Galing. Very packable. Parang healthy alternative dito dahil maliit lang siya, very thin. Sorry, ma'am.
Ganun din. Malagkit na kanin. Kailangan ng pampatamis. Pag gutom ka, pagbusog ka na. Kung gaano karaming pagkayod ang ginawa para makabuo ng Ibos at Sumanlatik, ganun din daw karami ang isla na bumubuo sa bayan ng Concepcion. Si OA! Ang totoo, ang mga isla kasi dito, 16 lang naman, Bieros. Para malibot natin yan, may makakasama tayong isang magandang binibini. Ang social media influencer at podcast host na si Hershey Neri. Nandiyan pala kayo! Hello! Guys, may kwento ako. Alam nyo ba, 2 years ago, sobrang heartbroken ko noon. Kaya, nagmuni-muni ako, nag-soul searching, pumunta ako ng Iloilo, visit ko yung friend ko, para sa cities lang kami. Ngayon, 2 years later, masaya na ang puso natin. And I'm back in Iloilo, but instead of going to the city, nandito ako ngayon sa Concepcion. Hirsch, balita ko dito sa Concepcion, meron silang mga 16 islands na nakapalubot. Gusto mong bisitahin a few of them? Oo, game. Tara. Game. Marunong ka lumangoy? Oo. Okay. Island hopping, Bieros. G! First stop ay ang... are you ready? Or am I ready? Boluba. Bolubajangan Island. Taong 2008, isa lamang daw itong islet dahil nagbistulang tuldok lang sa laot. Pero noong 2010, naging ganap na itong isla at mas naging kilala dahil sa hugis butiki nitong sandbar. See you later, Hirsch. Magdadive muna ako dahil balita ko, marami raw giant clams dito. Alright, so bukod sa pag-experience natin sa napakagandang sandbar, mahabang sandbar dito sa isla na to, few kicks away using your legs, pwede na kayo mag-snorkel. Now, sorted tayo sa visibility because ang ganda ng sinag ng araw, which means may malaking posibilidad na makakita tayo ng taklobo na endangered na, which yun yung case, nakakita tayo na maraming taklobo. Small in size, but I think they're protecting the taklobos in this area. So, win for us. Ikaw ba, Hershey? Kamusta ka dyan? Are you enjoying the view? Ay, ang saya naman dito. Hindi crowded. Okay hangin dito. Sariwa. Walang signal. Okay lang para wala mang istorbo. Okay dito walang ingay. Walang stress. Okay lang yan, Hershey. Ganyan talaga pag trentahin. Concepcion is known with island hopping activities. And then, kung nakikita nyo po sa likuran natin, it is the trademark of Concepcion. The Pandi Azucar Island. Isa po siya sa mga dinadayo ng mga turista po. Si Concepcion ay tinatawag na hidden gem dahil nga hindi pa masyadong overdevelop yung isla. So mostly, pag pumunta ka doon, ang dami mo pang pwedeng ma-experience na very natural. Sa dami ng isla ng Concepcion, abay, hindi pwedeng hindi mabibisita ang iba pa. Islang walang tao, check! Magandang sandbar, check na rin. Doon naman tayo sa isla na may pinakamaraming populasyon. Dito raw nakatira ang karamihan sa mga mangingisda. Dahil dito, binansagan itong hub of the fishing industry kung saan ibinabagsak ang karamihan sa nahuhuling lamang dagat. Ito ang Malangabang Island. Isa sa mga pwedeng gawin dito sa isla ay mag-paddleboarding. Bukod pa riyan, may isa pang inaalok ang ilang mga lokal, ang manghuli ng isda at alimango sa laot gamit ang kanilang bobo traps.
marami, hindi lang isa. So, ito yung tinatawag nilang bobo trap na dapat panghuli ng alimango. Pero merong nahuli tayong isda. Bobo isda. Whoop! Yun! One alimango. Isa sa 10 bobo traps na nahugot natin ay naglalaman ng alimango. At least, success. Pero halos lahat ay iba't ibang klaseng isda. At dahil dito ang bagsakan ng mga huling lamang dagat, papalagpasin ba naman natin ang pabudol fight nila rito? Kita mo naman yan? Oo nga, ang ganda. Biyahe ni Hirsch. Sabi ko nga, bakit parang may lettering? Biyahe ni Drew. Ang Biyahe ni ganda. Hirsch yan. Alam mo, medyo ang dami na itong selection natin manok, meron tayong isda, meron tayong pork, meron tayong hipon, meron tayong squid, meron tayong ensaladang talong, Kompleto. suka, Appetizer. clams. Ang tanong, anong uunahin mo? Yung mangga. Yung manggang bulaklakin. Menggeng. Yung mango. Mango. Sige, tirahin na natin to. Grabe. Okay, kain tayo. Hindi tulad ng ibang isla, ang lugar na ito, hindi pa ganun karami ang pumupunta. Kaya ang mga lokal dito, mas umaasa sa pangingisda kaysa sa pagdagsa ng mga turista. Malaking tulong sa amin, ma'am, kasi pag maraming turista, madali ang bintahanin ng mga pagkain. Kaya para win-win sa mga lokal at mga bisita, nagtutulungan ang mga residente at lokal na pamahalaan para mapangalagaan ang mga ibinibida nilang lugar. Meron po kaming mga fish warden, then meron po kaming municipal task force. So meron po kaming municipal bantay dagat. Kung marami ang bantay dagat ng Concepcion, marami rin ang pwedeng masubukan ng mga biyahero dito. Ang balsang ito, huwag ismulin. Dahil hindi lang ito basta sinasakyan. Improvised playground na rin para sa mga turista. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng balsa lang ito. Pero kapag tinignan ng maigi, marami palang activities na pwedeng gawin sa loob ng tinatawag nilang balsamo. At syempre, hindi yan pinalagpas ni Hershey. Ang ganda ng tubig, blue na blue. Grabe, natatanggal lahat ng stress ko ngayon. Pwede rin mag-ala-Tarzan. Yun nga lang, pag bitaw mo, diretso sa dagat. We can count down 1, 2, 3, and then when you swing and then we say, let go, yun na lang, let go na lang agad. Okay, narinig nyo yun. Kailangan daw matuto tayo mag-let go. Kasi pag hindi tayo nag-let go, masasaktan lang tayo. Oh, hindi ko alam bakit nala ako na pa oo. Hindi ko pa to nagawa sa buong buhay ko. Pero, di ba, sabi nga ni Sir Drew sa akin kanina, huwag kang mag-no sa mga bagay na hindi mo pa na-experience. Kasi you're saying no to things that you can learn from. Wow! Okay, ready na ba tayo, guys? Tara na! Sige lang, Hershey. I-convince mo pa ang sarili mo. Ay, parang medyo iba naman ang sinasabi ng mukha mo. Are you ready? I'm not, but I will be. Okay, ready? In 3, 2, 1, back step. Bakit may tumulak sa akin? Ito yung nakakatakot yung bago ka mag-step. Okay. Okay, isa pa ulit, Hershey. Kaya mo yan. In 3, 2, 1, back step. And go! Let go! Hindi mo na pala kasing! Okay. So, nabasa na ako. So, ibig sabihin, hindi na ako takot kasi alam ko na how it feels like. So, ngayon, mas matapang na tayo. Ganun yun eh. Minsan, kailangan mo lang munang mabasa. Kailangan mo lang na-experience yun. Tapos, okay, malakas na yung loob mo. Mukha akong basang aso. Akala mo tapos na, Hershey? Wait! There's more! May slide pa, oh! Ha 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 ha.
Sabi nila, dito daw sa slide, kung kanina sa Tarzan di ko nagawa, dito daw sa slide magagawa ko to. Wala pa daw hindi nakagawa. Hala, ang taas naman! Ang taas ng Dapat slide! thrilling. Oh. So, are you up to it? Game! Okay. So, siguro, right? Game! May Paano upo na? Ganyan? Oh my God! I'll count it down. Remember, wala pang ni isang out of 100 people na pumalpak dito, ma'am. Malalim naman po na wala pong ano Definitely. Definitely. So, malalim na. More than enough water na kailangan natin. Okay. Okay. In 3, 2, 1, go. Yes, yes. Oh, saan ka na napunta, Hershey? Okay ka lang ba dyan? Okay. Bakit ganit? Ganito yung tsura ko. Masaya! Ang galing mo! Hershey, title holder ka. Ikaw pa lang ang pumalpak sa slide nila. Hihi. Uy, in fairness, nag-enjoy ako sa slide. Pero nung bandang gitna, kinabahan ako. So, tinry kong mag-hold on na hindi pala dapat ginaganon, dapat nag-let go ka lang. So, yun ang lesson natin ngayon. Kapag ginawa mo na, learn to just trust the process, let go. Kasi pag kumapit ka pa sa hindi mo naman dapat kapitan, mapapasok ka pa. Pero, buti na lang, walang nangyaring anything. Nag-enjoy ako, masaya. Uulitin ko ba? Bukas ang Balsamo sa mga biyahero at may babayaran lang ng 1,500 pesos na entrance fee kada tao. Bukod sa pagiging tourist attraction ito, may responsibilidad din sila sa marine protected area sa paligid nito. This was granted to us by the LGU. This will be under our care for the next 10 years to help protect and preserve the environment, and at the same time to highlight the beauty of not only what you see above the ground, above the water, but yung under the sea. Kung inalim ng dagat ang Concepcion, ang usapan, this is it! Kusit, it's time to shine! Ang isa sa pakulo na ginagawa nila rito, literal na pakulo sa kawa para makagawa ng guilt-free na squid chicharon. Gamit ang pinagmamalaking ballpen squid ng Concepcion, Iloilo. Itong squid ay kuha ng ating husband doon sa laot. Una munang gigilingin ang mga nahuling pusit para mapino ito. Itong giniling, lalagyan ko ng asin. Ito lang ang ginagawa kong panglasa ng aking squid chicharon. Pagkatapos, ihalo ang cassava flour. Pagkatapos nito, ilagay mo sa plate at saka ilagay sa steamer. Matapos ang ilang minuto, pwede na itong ilagay sa dehydrator. At ito na yung kalabasan niya. Nag-dry na siya. Ito na. Lagyan natin ito ng katamtaman lang at saka ilagay dito. So, pwede mo mag-ano. Rita time! Ito na po yung ating finished product, squid chicharon, na dito lang natin makikita sa Concepcion, Iloilo. Super crunchy at saka super masarap. Ano kayang lasa niyan? Malalasahan mo talaga yung squid. Masarap siya, malasa, tsaka bago kasi siya sa panlasa kasi ngayon pala ako nakatikim ng may squid talaga. Aba, masubukan nga. Squid chicharon. Usually kapag chicharon, pork grind, tapos nun, lolobo na lang siya dahil sa sobrang init ng oil. Ano kaya parang ginagawa ko? It's like chicharon. Like pork chicharon. It's healthier. Dahil ang squid, walang taba. Oh my goodness. Bakit pa kay squid to?
Winner! Siguradong panalo rin ang mga putahing bida mga sariwang lamang dagat sa ating tapatan sa kalan. Magpapasiklaban ang mga lokal na lagyan ng twist ang seafood dishes. Ang ating first contender na si Kyle, nag-umpisa ng mamalengke para sa kanyang seafood curry. Bale, 1.5 kilos. 400 po. Bale, 1.5 po. 1.5 kilos. At ang makakalaban niyang si Lino, nagsimula na ring makipagtawaran para sa kanyang dish na seafood caldereta. Kano ko yung kilo? Sino kaya ang mananalo? Kami ni Hershey, manggugulo, tutulong. So for this Tapatan sa Kalan episode, nandito tayo ngayon sa Concepcion Food Market. Di food market, kundi fish port. At syempre kapag fish port tayo, seafood ang ating lulutuin. Sila Hershey at si Kuya Lino. Oh, wait! Uy, wala pa. Oo, hindi pa. Lulutuin nila seafood caldereta. Kami naman ni Kuya Kyle, seafood curry. Butter. Ang bata kong si Kyle, nagpasiklab agad. Alright. Yan. Okay, tapos na kami. Sa kanila, caldereta, parang medyo na-off ako. Pero nawi-weirdohan ako. Seafood caldereta, parang kulang ko mag-work. Yung curry, alam ko mag-work. Tingnan natin, sir. Tingnan natin. Sorry comment ko lang, no? Caldereta sa seafood, parang weird. Kamusta naman kaya ang kalaban namin? Lapin natin, sir. Ka doon. Aluhin mo, gagaling na napapatunayan natin. Okay, Nilagay na rin ni Lino ang ilang pang mga rekado. Ilan pa yung isa? Ano dalawa? So kuya, bakit naman sa tingin mo mapatok yung seafood caldereta sa'yo? Pinupuntahan sa mga ibang bayan. Kasi dinadayo dito. Ano naman yan, kuya? Caldereta mix. Mukhang palaban din sila Lino at Hershey, ha? Ang bango Na-excite ako, kuya. Matapos ng ilang minuto, ready na agad ang seafood caldereta ni Lino. At ang seafood curry ni Kyle, speed lang ba? Kaninong luto kaya ang mas papatok? Nakakasama natin ngayon si Kuya Rosine, ating local economic development officer ng Concepcion. I guess tikman muna natin yung respective dishes na niluto ng ating mga respective chefs. Manoks. Alam mo, first time ko makakatikim ng seafood caldereta. Actually, ako rin. Normally, yung base hindi caldereta normally, di ba? Parang curry o paksiw. Pero I think baka yun yung magiging edge mo dahil unique. Diba? Unique. Trying something out. New. Sarap. Yung relationship namin ni Chef Kyle, hindi na kami masyado nagsasalita eh. Titingin na kami parang... Yun lang. Ayan. Telepathy na. Mukhang mahirapan ka, bro. Yeah, I guess so. Moment of truth! Sino kaya ang mapupusuan ng ating judge? Ano, sir? We'll see kung sino sa inyong dalawa. Which team? Pwede. Pwede. Oh. Natikman ko na siya. The before. Okay. Yung local na. We'll try this one. This is shrimp. And the May fish. is... Good thing magkaiba sila ng soup, ng sauce. Ng sauce, ng base sauce. Yeah, yung base sauce niya. Both dish were actually excellent. Ang gagaling yung chef coach. Presentation, plating, fine. Pero I'll go with to say this is right. Yung feeling natin. Yahoo! Panalo ang manok ko! The last time we went to Iloilo was years back. At parang sa aking, memory, if I can remember, usually sa city lang kami nagfo-focus. Parang bihira yung talagang nakababad kami sa tubig, literally and figuratively. This trip,
parang it's always this view. And it's always about anything about sea. The sea? Seafood? Hershey? Hershey. Guess natin. But feeling ko yun yung parang naging synonymous to the episode. It's just being, I guess, one with the sea and taking whatever it offers. Sa biyahe natin dito sa Concepcion, oh my goodness. I mean, I've never been so much happier to go to a fish port dahil doon natin nakita kung gaano kadami, kasagana yung mga isda. Doon natin natikman kung gaano ka-fresh yung mga isda na nahuli natin at nabili natin. At ganito din nakita natin kung gaano kaganda yung islands ng Concepcion. Sa pagbiyahe natin sa Concepcion, sari-sari ang napagtanto ko. Isang simpleng bayan na may dalang kasiyahan tagos sa puso. Tahimik, kaya ang bit-bit pag-uwi. Kapayapaan ng loob. At isang paraiso na hindi nagtatago, kundi naghihintay lang matuklasan. Kaya sa susunod na paghahanap natin ng bago, hindi agad titingin sa malayo o ibang ibayo. Dahil marami pang tulad ng bayan ng Concepcion sa Iloilo na handang magbahagi ng kanilang yaman sa bawat biyahero.